BrahMos Supersonic Cruise Missile. Isinapubliko na sa unang pagkakataon. Grabe, ang ganda tignan ng weapon system na to. Kasalukuyan niyang meron tayong 3 ganyan. At inaasahang may padating pang 6 na missile mula din sa India. Isinapubliko na rin ang suicidal drone ng Philippine Army. Tila kahalintulad to ng suicide drone ng Iran na ginagamit ngayon pang-atake sa Israel. Inaasahang mag-e-invest nga si Secretary Guo sa mas marami pang drones tulad nito. Bukod kasi sa sobrang effective talaga sa digmaan, low cost o mura lang ang pagkagawa nito. Yan mo lang $5,000 ang pagkagawa. Tapos yung papasabugin nagkakahalaga ng milyong-milyong dolyar. Diba? Epektibo. Habang ang Philippine Navy naman may sarili ring version ng drone. At habang galit na galit nga ang China sa US at Japan, hindi nila alam, trinatrador na rin sila ng India. Nasa Pilipinas kasi ngayon ang Indian Navy Destroyer. Napakadaming missile nito para magsagawa ng pagpapatrolya sa West Philippines. Bakit nga napapayag ng Pilipinas ang India? Kinausap kasi ni AP Chief General Romeo Bronner ang general din sa India. Against daw ang India sa illegal at agresibong aksyon ng China laban sa Pilipinas. It means kinakalaban na ng India ang pamamalakad ni Xi Jinping. Nandun po ako sa India, nakausap ko yung aking counterpart at sabi ko sa kanya, please join us in our maritime cooperative activities in the West Philippine Sea. And right away, pumayag siya. Next week, habang nandun po sa India ang ating Pangulo, ay magkakaroon tayo ng bilateral maritime cooperative activity with India. Philippine Navy at itong 3 barko ng India ay magsisail. No? They will sail together dun sa West Philippine Sea. Papunta si Pangulong Marcos sa India sa susunod na mga araw. Inaasahang mapipirmahan dito ang additional BrahMos Supersonic Missile at Akash Air Defense System. Talagang nag-i-invest si PBBM sa air defense. Laking tulong kasi nito sa digmaan, lalong-lalo na sa Israel-Gaza-Iran war. Expecting to have very productive and meaningful discussions. Certainly, defense-related issues will be also part of the conversation. Possible. Show of force. No? Pero I disagree. Ito po ay show of unity, show of solidarity among like-minded nations. So dahil pare-pareho tayo ng values. And what value is that? We value a free and open Indo-Pacific. Kung tututulan man ng China ang pagpapalakas ng military natin, dead-mind na lang daw yan ni Secretary Guo. Walang bansa sa mundo na may independent foreign policy na walang malakas na sandatahan. Alam sa gusto nilang gawin sa armed forces. Alta rin ang general sa China. Tayo nga hindi tayo nakikialam sa gusto nilang gawin sa armed forces nila. Huwag rin silang makialam sa atin. Dahil karapatan ng bawat bansa na palakasin ang kanyang armed forces. At yan po ang ginagawa natin ngayon. We are making our armed forces strong so that we will be able to establish a credible deterrence para mag-iisip yung mga bansa na gustong sumakot o kaya matake sa atin. They will think twice. Hindi tayo troublemaker. Hindi tayo troublemaker sa lugar. Basta tayo ay dinidepensahan natin ang ating bansa, yung ating karapatan at yung ating kinabukasan. Daming kumakalaban sa China sakim kasi sila sa kapangyarihan. Kayo, anong masasabi nyo sa balitang ito? I-komento sa baba ang inyong saloobin.